Ako po si Lucio, tubong Sultan Kudarat, Mindanao. Hindi ko po alam kung mabibigyan ko ng hustisya ang kwentong ito sa pagsasalaysay ko sa inyo. Pero sana ay makarating ito sa mga tao, lalo na sa mga hindi naniniwala sa mga nilalang hanggang ngayon na patuloy pa ring naninira ng buhay. Nangyari po ito noong 1975 sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, Sitio Tinago. Malapit sa bayan ng Isulan. Tahimik at simple lang ang pamumuhay namin doon. Halos lahat ay magsasaka. Ang iba naman ay umaasa sa panggagamot bilang hanap buhay. Isa sa pinakakilalang albularyo noon ay si Mang Teban. Si Mang Teban nasa edad 50. Mahaba ang kanyang buhok at puti ang halos lahat ng hibla. Hindi siya palangiti pero mabait. Lumaki siyang may kaalaman sa mga halamang gamot, orasyon at ritual. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, pero siya ang takbuhan ng buong baryo tuwing may sakit, nanganganak, o kapag may nakikitang kakaibang pangyayari. Mayroon din siyang dalawang kababata na albularyo din. Si Casimyon, isang matandang tahimik ngunit matalas magmasid, at si Dario, mas batang kaunti kay Teban pero biyasa sa paghuli ng masamang espiritu. Noong Hunyo ng taong yon, may sunod-sunod na kaso ng pagkawala ng mga bata. Una ay ang 6 na taong gulang na anak ni Aling Marta. Isang gabi, natutulog sa banig, bigla na lang nawala sa tabi ng nanay niya. Wala ring bakas ng pagpasok o paglabas sa bahay. Sumunod ay isang matandang babae, si Lola Enga, na natagpuan sa loob ng kanilang bahay. Wala nang bituka ang tiyan at butas, at may bakas ng malalaking kuko sa dibdib. Laking gulat ng buong baryo, hindi ito karaniwang hayop. Kaya agad na tinawag ng mga tanod sina Mang Teban, Casimyon at Dario. Hindi ito gawa ng tao. Walang magnanakaw na pupunit sa tiyan ng matanda. Tawag dito panibagong gabunan. Teka, matagal nang walang mga yon. Nilipol na sila ng mga ninuno natin. Baka isa sa kanila ang nakaligtas. Nagsimula nang magbantay gabi-gabi ang 3 albularyo. Gumamit sila ng itlog na itim, buntot ng pagi at mga dahon ng tawa-tawa at kalachuchi na sinabit sa mga pinto ng bahay. Pero kahit ganon, may bagong nabiktima kinabukasan. Si Mang Munding, isang lalaking bagong lipat sa baryo. Natagpuan ang katawan niya sa bukid, walang ulo. Isang gabi pa ang lumipas at nagsimulang kumalat ang takot sa buong baryo. Wala nang lumalabas sa gabi, kahit ang mga asong gala, bigla na lang nawawala. Hanggang isang gabi, habang nagpapausok sa paligid ng bahay si Mang Teban, may naamoy siyang kakaiba. Amoy bulok na hayop, tapos may narinig siyang mahinang tik-tik-tik-tik mula sa bubonga. Nagmamadali siyang kumuha ng buntot ng pagi at sindihan ang insenso ng kamangyan. Dahan-dahan siyang lumabas. Sino ka man? Hindi ka makakapasok dito nang hindi ko nalalaman. Tumahimik ang paligid. Biglang may dumaan na isang figura, parang aso. Pero hindi ito normal na aso. Ang ulo nito ay mukhang askal pero ang katawan ay halos tao. Nakatayo ito sa 2 paa at ang balat ay puno ng mahahabang itim na balahibo. Nang subukang lapitan ni Mang Teban gamit ang buntot ng pagi, mabilis itong tumalon sa bubong at nawala sa dilim. Kinabukasan nagtawag siya ng pagpulong kasama ang kapitan ng barangay. Isa itong gabunan. Hindi ito ordinaryong aswang. Marunong siyang umiwas. Marunong siyang pumili ng biktima. Bakit mga albularyo ang kinakalaban niya? Baka may galit ito. Baka isa sa mga naulila sa gera ng mga albularyo at aswang noon, sabi ni Casimyon. Doon nagsimulang maghinala si Mang Teban na hindi ito basta-basta lang halimaw. Isa itong nilalang na may layuning gumanti. Nang sumunod na gabi, hindi na nakatulog sina Mang Teban, Casimyon at Dario.
Sa kabila ng pagod, muling nagpulong ang tatlo sa silong ng bahay ni Mang Teban. May mapanghing amoy na tila hindi naaalis sa paligid kahit binabanguhan ng insenso. Nanatili pa rin ang bahid ng kakaibang presensya. Parang wala tayong laban Kateban. Lahat ng alam natin nababasa niya. Parang nauunahan tayo sa bawat galaw. Hindi lang siya basta gabunan. Maabilidad siya. Marunong mag-asinta. Sabi ni Casimyon. Hindi lakas ang gamit niya. Talino ang ginagamit niya. Nagpasya silang bumuo ng patibong gamit ang balon sa likod ng bahay ni Casimyon. Nagsabit sila ng mga dahon ng baging na pula. Hinaluan ng pinatuyong ugat ng bayawak at tinabunan ng anahaw. Sa gitna naglagay sila ng isang tirintas na tandang na inurasyonan, panakot sa mga nilalang na hindi tao. Pero habang ginagawa nila ito, isang batang paslit, si Neneng, anak ni Aling Lita, ang biglang lumitaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Tulungan niyo ako! Si Neneng! Si Neneng! Dali-daling tumakbo ang tatlo patungo sa bahay ni Aling Lita. Pagdating nila roon, nakita nila si Neneng nanginginig sa ilalim ng papag, hawak ang kanyang tiyan. Tao siya, pero hindi siya tao. May mukha ng aso. Mang Teban, gusto niyang sunggaban si nanay. Ako raw ang isusunod niya. May mga kalmot sa dingding. Mababaw pero malalim ang bakas ng kuko. Parang sinadyang takutin para hindi agad patayin. Nagpakita na siya. Nilalaro tayo. Tayong tatlo ang gusto niya, pero inuunti-unti niya muna ang mga tao. Hindi sila nag-asaya ng oras. Muling nag-orasyon si Dario habang sina Mang Teban at Casimyon ay nagsabog ng dinikdik na ugat ng abngaw sa paligid ng bahay ni Aling Lita. Iyon ang panlaban sa aswang na nag-aanyong hayop. Lalo na't mukhang aso ang ulo ng nilalang na ito. Kinabukasan, wala pang araw, ay may isa na namang biktima, si Kaloring. Isang matandang albularyang babae na nasa kabilang sityo. Natagpuan siya sa paanan ng nyugan. Halos walang laman ang tiyan, parang sinipsip, hindi kinain. Sa tabi niya, may nakita ang mga tanod na balat ng ahas na pinilipit sa hugis ng tao. Albularyo na naman. Isa-isa niya tayong inuubos. Tayo na lang ang natitira. Hindi siya titigil hanggat may natitira pang gaya natin, sabi ni Dario. Nagbalik sa alaala ni Mang Teban ang kwento ng kanyang ama na minsang nakalaban ng mga gabunan sa kabilang bayan ng Palimbang. Doon isang buong pamilya ng mga aswang ang sinunog ng mga albularyo at ayon sa matatanda, isa lang ang nakatakas. Gabi ng Hunyo 30, 1975, habang malamig ang hangin at tahimik ang paligid, may narinig ng mga sakal ng mga manok sa likod ng bahay ni Dario. Akala niya ay pusang ligaw lang. Lumabas siya, dala ang buntot ng pagi at ang kanyang banga ng asin. Pero paglabas niya, nakita niyang ang mga manok ay isa-isang nakatirik, nakalawit ang dila at may kagat sa leeg. Tumingin siya sa paligid. May puno ng langka, may figurang nakatayo. Matangkad, baluktot ang katawan, mabalahibo. Ang mukha ay may mahabang nguso. Parang taong askal ang mga mata nito'y pulang-pula at walang pilik. Ang hininga nito ay parang usok, mabaho, matigas at mainit. Ikaw ang pumatay, Kinaluring. Ano, lumapit ka rito kung di ka duwag, sabi ni Dario. Ngunit hindi ito lumapit. Tumalon sa bubungan, saka nawala. Dumating sina Mang Teban at Casimyon, dala ang mga pangontra. Nakita nila ang mga markang iniwan sa putikan. Malalim ang bakas, parang hindi talampakan ng tao, kundi paa ng hayop na may kuko. Lumapit na siya. Baka sa susunod, isa sa atin ang susunod. Tayo ang pakay niya. Gusto niya makaganti. At isa lang ang pwedeng matira sa laban na to. Kinabukasan na pagpasyahan ni Mang Teban na maghanda ng orasyon sa bagong buwan.
isang sinaunang dasal na ginagamit ng mga albularyo para tawagin ang bantay na espiritu. Ito ang huling alas nila. Hindi nila ito ginagamit sa karaniwan dahil delikado. Kapag hindi mo napigil ang espiritu, pwede kang balikan. Sa loob ng kulob na kubo ni Casimyon, nagtirintas sila ng dahon ng banaba, lunas at langob. Binalot nila iyon sa tela na may dugo ng manok. Kapag hindi natin siya napatay bago sumapit ang kabilugan ng buwan, baka wala nang matira sa baryo natin. Huwag tayo magpatiuna. Siya ang puntahan natin. Alam niyo ba kung saan siya matatagpuan? Tumango si Mang Teban. May isang kuweba sa may paanan ng bundok, malapit sa abandonadong gilingan ng palay. Doon nagtutungo ang aswang kapag nagpapahinga. Habang papalapit na ang hating gabi, naglakad ang tatlo. Tahimik ang paligid. Tanging lagaslas ng mga dahon at huni ng tuko ang maririnig. Paglapit nila sa kuweba, amoy bulok na laman ang lumalabas mula sa loob. May lumang sako sa may bungad, puno ng butong pantao. Sa paligid ng sako ay may nakapukot na balahibo. Itim, mahaba, kulot, parang balahibo ng aso. Biglang may tumalsik na figurang tumalbog mula sa loob ng kuweba. Nagpakita ang gabunan. Sa harap nila, buong anyo, tumayo ito. May katawang tao pero mas malaki, mas baluktot. Ang mukha ay tulad ng aso. May nguso na may laway at hindi tumitigil sa pagtulo. At mga matang parang ningas ng uling. Ang buong katawan ay balot ng makapal na balahibo. Mga albularyo, inubos niyo ang angkan ko. Ngayon kayo ang uubusin ko. Bakit hindi mo kami hinarap noon pa? Bakit mo kailangang pumatay ng mga inosente? Para makuha ko ang pansin nyo. Para iparamdam sa inyo ang sakit na ibinigay nyo sa pamilya ko. Hindi kami ang pumatay sa kanila. Mga ninuno namin ang may gawa nun. Lahi nyo pa rin. Lahi kong ginawang abo. Naglatag si Casimyon ng anting-anting sa lupa, habang si Mang Teban ay bumigkas ng dasal na lumang-luma na tinuturo pa ng kanyang lolo. Ang gabunan ay sumugod, mabilis, galit, parang hayop na nagwala. Sa isang iglap, nahagip si Dario at itinapon sa gilid ng puno. Napasigaw siya pero agad na bumangon na. Tinamaan ng sagradong asin ang braso ng gabunan. Napatras ito. Napaso ang balat at nagbula. Hindi siya ganap na tao. Hindi rin ganap na hayop. Pero may laman siyang masusunog. Sabi ni Casimyon. Umusok ang balat ng nilalang nang tamaan ng sagradong asin ni Casimyon. Umatungal ito ng mahaba. Hindi iyon huni ng hayop. Hindi rin boses ng tao. Parang pinagsamang sigaw ng bata at tahol ng aso. Habang ang mga mata nito'y nagliliyab, mabilis itong gumapang pabalik sa madilim na bahagi ng kuweba. Ang sugat sa balikat nito'y hindi dugo ang lumalabas, kundi parang itim na dagta. Huwag tayong paloko. Lalabas ulit yan. Umikot sila sa gilid ng bungad. Si Dario, bagamat may pilay sa balakang, ay sumama pa rin. Tangan ang mga pamalo at inurasyonan. Naghanda si Casimyon ng palad ng saging na may nakabalot na anting-anting sa gitna. Iyon ang tinapon niya sakaling muling sumugod ang gabunan. Lumitaw ulit ang gabunan, ngayon sa likuran nila. Tumalon ito mula sa itaas ng kuweba, paatras sa likod ni Dario. Nandyan na naman! Lumuhod si Mang Teban, mabilis na binigkas ang orasyon sa papel ng dasal ng pangkalas ng dilim. Saka inihipan papunta sa direksyon ng gabunan. Tila nahinto ito sa pagtakbo. Napaangat ang ulo nito at saglit na tumigil ang galaw. Ngayon na, Dario! Tumakbo si Dario kahit pa may iniinda sa balakang. Iwinasiwas niya ang pamalo sa katawan ng gabunan. Tumama ito sa tagiliran. Isang tunog ng nabaling buto ang narinig. Pero kahit bali ang tadyang, umatras ang gabunan. Bagkus, inihampas nito ang malalaking kuko sa braso ni Dario. Bumalibag ang lalaki sa pagkakataong ito.
Hindi na siya nakabangon kaagad. Simeon, kuhain mo si Dario. Ako na muna rito. Lumapit si Mang Teban sa nilalang. Hawak ang tirintas na anting-anting na may sinulid na pula at itim. Inikot niya iyon sa ulo, saka muling bumigkas ng orasyon. Nang kumislap ang mata ng gabunan, humakbang ito paatras at tila natatakot. Hindi niyo ako mapapatay. Hindi kayang ubusin ng dasal ang galit ko. Hindi ka natatago ngayon. Kami ang nilapitan mo, kaya dito na rin matatapos ang lahat. Habang tinutulungan ni Casimyon si Dario, pinilit nilang umatras papalayo sa loob ng kuweba. Tumayo si Dario gamit ang balikat ng matanda. Nagbigay ng hudyat si Mang Teban. Sabay-sabay silang bumigkas ng orasyon. Pinagsamang dasal ng pagsunog at pagbalik ng masamang espiritu sa lupa. Lumitaw ang liwanag mula sa tirintas. Parang apoy na asula ang sumiklab mula rito. At sa loob ng ilang segundo, napuno ng amoy ng sunog na balahibo ang buong paligid. Ang gabunan ay umatungal, nagsimulang umurong papasok sa madilim na butas ng kuweba. Kumakapit ito sa lupa pero hindi na ito makatakbo. Lumalaban man, unti-unti itong humihina. Lumalambot ang balat niya. Pwede na natin siyang tapusin. Kailangan tapusin natin sa saksak sa puso gamit ang buntot ng pagi. Tinulungan ni Dario si Mang Teban na lumapit. Sa kanila sabay na inihampas ang buntot ng pagi sa dibdib ng gabunan. Tumama ito ng malalim, tumusok sa gitna ng mga buto. Sa huling sandali na paluhod ang gabunan, tumingala ito kay Mang Teban, sabay sabi ng mahina nga, kahit ako'y mawala, may ibang tulad ko ang naghihintay sa dilema. Tumigil ito sa paghinga. Ang mata ay nananatiling nakadilat. Nang lumaon, nagsimulang tunawin ng sariling katas ang katawan nito. Hanggang sa ang natira na lamang ay ang balahibo at itim na likido. Tahimik ang tatlo habang pinagmamasdan ang natirang mga bakas. Sa paligid ng kuweba, binuhusan nila ng asin at tinakpan ng mga sagradong dahon. Inorasyonan pa ni Casimyon ang mga batong nilagay sa bungad. Dito siya inilibing sa sarili niyang galit. At sana, dito na siya manahimik, sabi ni Dario. Umakyat sila sa paanan ng bundok. Sa pagbalik nila sa baryo, ramdam nila nga may nababawas sa bigat ng hangin. Walang tunog ng tiktik, walang amoy na bulok, tahimik ang paligid. Lumipas ang 3 araw. Isang gabi, habang nakaupo sa harapan ng kanyang bahay si Mang Teban, nilapitan siya ng matandang si Aling Marta. Salamat sa ginawa ninyo. Ngayon lang kami nakatulog ng mahimbing. Tumango si Mang Teban. Walang anuman, pero wag pa rin tayong magpakampante. Hindi sumagot si Aling Marta. Tumalikod ito at dahan-dahang lumakad pauwi. Muling tinanaw ni Mang Teban ang langit. Kapilugan ng buwan pero walang tiktik, walang huni, walang gumagalaw. Pero sa isip niya, ang banta ng nilalang na tulad ng gabunan ay hindi kailanman nawawala. Naghihintay lang ng pagkakataon sa gabi o sa dilima. Makalipas ang 1 linggo, matapos mapatay ang gabunan, unti-unting bumalik sa normal ang galaw sa baryo. Ang mga bata ay muling naglalaro sa kalsada, ang mga inay naglalaba sa poso, at ang mga amay nagbubungkal ng lupa sa palayan. Pero sa loob ng bahay ni Mang Teban, hindi pa rin siya mapakali. Hindi na siya binabagabag ng tiktik o ng masamang amoy, pero may kakaibang pakiramdam siyang bumabalot sa kanya. Parang may isang mata sa likod ng bawat isang figura. Isang gabi, habang pinapausukan niya ang paligid ng bahay gamit ang tuyong dahon ng alagaw at kamangyan, ay may dumating na bisita. Isang binatilyong hindi pamilyar ang muka. Nakaitim, maitim ang balat at may pilat sa pisngi. Kayo po ba si Mang Teban? Ako nga, sino ka ba iho? Ako po si Elmer, pamangkin daw po ako ni Caloring. Gusto ko pong matuto ng panggagamot. Ako na po ang susunod sa yapak niya.
Tinignan siya ni Mang Teban mula ulo hanggang paa. Tahimik itong tumango pero nananatiling mapagmatyaga. Wala na kasi si Kaloring. Kung gusto mo matuto, hindi lang dasal at dahon ang kailangan malaman. Kailangan mo ring alamin kung anong klaseng kalaban ang meron sa'yo. Lalo na sa gabi. Handa po ako. Gagawin ko po ang lahat. Sa sumunod na mga araw, palaging kasama ni Elmer si Mang Teban. Tinuturuan siya kung papaano mag-orasyon, papaano gumawa ng isang langis na may bisa laban sa masamang espiritu, at paano basahin ang galaw ng hayop kapag may masamang nilalang sa paligid. Minsan, pinapipitas siya ng dahon ng tawa-tawa sa likod ng bahay. Napansin niyo ni Mang Teban na si Elmer ay hindi lumalapit sa halamang may mga tinik. Bakit ayaw mong hawakan yan? Namumula po ang balat ko kapag natutusok ng tinik eh. May allergy po ako, sabi ni Elmer. Tumango si Mang Teban pero sa loob-loob niya may bumubulong ng hinala. Isang gabi, habang natutulog ang buong baryo, muling nawala ang isang alagang kambing sa bahay ni Kapitan Romy. Walang bakas kung papaano ito nawala. Pero sa may kanal, may nakita silang dugo at kalmot. Hindi kaya may bagong gabunan na naman? Walang aswang na kayang gumawa at lumitaw kaagad pagkatapos ng isang linggo. Maliban na lang kung may kasabwatang nauna, wika ni Casimyon. Sinimulang obserbahan ni Casimyon si Elmer sa tuwing nagbabantay sila tuwing gabi. Si Elmer ay laging napapansin na nauuna ng makatulog o nawawala sa pwesto. Minsan sumasama si Dario sa bundok para manguha ng gamot. Nakita ni Dario ang kamay nito, may kagat sa daliri. Ngunit hindi ito sugat na gawa ng hayop, parang kagat ng sarili niyang ngipin. Elmer, ano nangyari sa kamay mo? Nadulas po ako kahapon habang naglalakad. Napasubsob ako sa may bangin. Bangin? Saan bangin? Saan banda? Sa likod po ng kuweba kung saan napatay si... Natigilan si Elmer, agad siyang ngumiti. Pilit na tumangulang si Dario at hindi na nagsalita. Pero pagbalik nila sa baryo, agad nitong kinausap si Mang Teban at si Casimyon. May hindi tama sa batang yun Pwede siyang kasunod o siya mismo ang kabunan, sabi ni Dario. Nagpasya sila na subukan si Elmer. Isang gabi habang nasa silong ng bahay si Mang Teban, naglatag sila ng manipis na abo sa may hagdan. Nilagyan ng langis ng nyog na may durog na bawang ang bawat sulok ng bahay at itinago ang buntot ng pagi sa ilalim ng lamesa. Dumating si Elmer bandang 8:00 ng gabi. May dalang pinikpikang manok. Nagluto po ako para sa inyo, sabi ni Elmer. Salamat. Diyan ka muna sa silong. May tatanim lang kami saglit ni Simeon, sabi ni Mang Teban. Habang iniwan nila si Elmer sa ibaba, umakyat sina Mang Teban, Casimyon at Dario. Pagbalik nila, nakita nilang may bakas ng paa sa abo. Kakaiba ang anyo, hindi normal na talampakan. At kung babasihan ang sukat, masyadong malaki para sa katawan ni Elmer. Sigurado na kami, hindi lang siya basta tao. Pagsapit ng 12:00, hindi nila pinatulog si Elmer. Pinainom nila ito ng tinimplang tanglad at ugat ng banaba. Karaniwang ginagawang panlinis ng loob pero sa halip na mapawi ang uhaw, si Elmer ay napatras at nanginig. Bakit parang nasusuka ka? May halo po to, may halo. Ganong klaseng halo? Kilala mo ang lasa ng tanglad pero hindi mo matukoy ang ugat ng banaba. Napatras si Elmer, namumutla. Biglang kumulog sa labas. Sumabay ang hangin sa pagbagsak ng ulan. Sinarado ni Casimyon ang lahat ng bintana, samantalang si Dario ay humawak na ng pamalo. Kung ano ka man, lumabas ka sa katawan ng batang ito. Tumayo si Elmer. Nanginginig ang mga braso. Ang kanyang matay unti-unting nagdilima habang ang balat sa leeg ay lumapad. May tumubong maninipis na balahibo sa kanyang pisngi at leeg.
Hindi niyo ako matatalo. Hindi ako katulad ng kung sino-sino lang. Ako ang bagong lahi. Ako ang susunod na tirador. Bumigat ang hangin sa loob ng bahay ni Mang Teban habang unti-unting nag-iiba ng anyo si Elmer. Humigpit ang hawak ni Dario sa pamalo at humakbang si Casimyon papalapit. Hawak ang kutsilyo na ginamitan ng orasyon. Si Mang Teban ay hindi na kumurap. Nakatuon lang ang titig sa binata na ngayon ay hindi na tinuturing na tao. Ang balat ni Elmer ay nangingitim at mula sa kanyang batok ay lumabas ang mahabang balahibo. Ang mukha niya ay nagsimulang humaba, unti-unting bumuo ng nguso ng aso, habang ang mga mata ay naging pula at bilog na parang uling na binasa. Akala niyo ba tapos na? Ang pagkamatay ng una sa amin ay simula pa lang. Ako ang tutuldok sa huling hininga ng lahi niyo. Sa isang iglap lumundag si Elmer palapit kay Dario. Nakailag si Dario pero kinamot ang balikat niya at tumilamsik ang dugo. Mabilis siya. Mas mabilis sa nauna. Maya-maya pa, naglatag si Casimyon ng abo at asin sa lapag habang bumibigkas ng pangontra. Dumaan sa linya si Elmer at napaurong. Nasunog ang balat sa talampakan niya. Napasigaw ito ng paus. Hindi siya ganap. Hindi pa buo ang anyo. May pagkakataon pa tayo, sabi ni Casimyon. Muling sumugod si Elmer, ngayon naman kay Mang Teban. Pero bago siya makalapit, binuga na ni Mang Teban ang usok ng pinatuyong balat ng bayawak na siyang nilagyan ng orasyon. Napasinghap si Elmer, natumba sa isang sulok ng bahay. Hindi ka pa ganap na gabunan. Kaya ka namin. Ako ang bago. Hindi ako tulad ng naunang pinatay ninyo. Ako ay mas matalino. Ako ay mas mailap. Tumalon palabas si Elmer sa bintana. Binasag niya ang kawayan at lumusot sa madilim na likod ng bahay. Pati na si Casimyon para habulin. Habang si Mang Teban ay kumukuha ng maliit na bote ng likido mula sa langis ng nyog at abo ng kalburo at isinabit sa kanyang sinturon. Sa may gilingan ng palay sa bandang ilalim ng sapa, narinig nila ang mabigat na hininga ni Elmer. Nandyan lang siya, naririnig ko. Naghiwa-hiwalay sila sa posisyon. Dinala ni Dario ang sulo habang iniwasan ni Casimyon ang mga tuyong dahon. Biglang may sumalakay sa kanila sa itaas ng puno. Si Elmer iyon na halos wala ng anyong tao. Tumilapon sa gitna si Casimyon sa may bangina. Napasigaw ito at bumagsak sa pilapil. Agad siyang nilapitan ni Dario habang si Mang Teban ay biglang lumitaw. Elmer, kung may natitira pang puso sa'yo, labanan mo ang loob mong hayop. Sumagot ang gabunan sa paus na tinig. Wala nang Elmer. Ako na ang huling tirador ng mga albularyo. Kayo ang sisimulan ko. Nag-orasyon si Mang Teban. Binigkas niya ang panalangin ng pagbibitag ng kaluluwa habang pinapaikiutan ang paligid ng langis. Pumula ang liwanag mula sa hangin at napalibutan si Elmer ng mainit na aura. Sumugod muli ang gabunan, tumama sa kanya ang pamalo ni Dario sa likod. Napasigaw ito pero biglang lumingon at kinagat si Dario sa braso. Napasubsob si Dario sa may putikan, nangingisaya. Teban, tapusin mo na. Hindi kita tinatapos dahil gusto kong makita mo ikaw mismo ang pumili sa pagkatao mo. Hindi dahil ipinanganak kang naiiba. Dapat kang maging halimaw. Biglang lumundag ang gabunan. Sa pagkakataong ito, mabilis ang galaw ni Mang Teban. Itinaas niya ang buntot pagi at sinaksak ito sa ilalim ng baba ng gabunan. Umabot hanggang sa loob ng lalamunan. Napatras si Elmer, nangisay ang buong katawan. Ang mga mata niya'y tila nanumbalik sa pagiging tao. Tumutulo ang laway at dugo sa kanyang bibig. Hindi ko na alam kung sino ako, sabi ni Elmer na bumalik na sa dating anyo. Bumagsak ang gabunan sa lupa
Unti-unting bumalik ang anyo nito sa pagiging si Elmer. Isang binatang gustong maging albularyo, gustong gumanti at gustong tanggapin. Nilapitan ni Casimyon ang katawan. Hawak ang sugatang tagiliran. Ibinulong niya kay Mang Teban. Baka hindi pa ito ang huli. Baka may kasunod pa. Kaya kailangan natin ng mga susunod sa yapak natin. Pero hindi sa galit, kundi sa panggagamot. Dumating ang ilang tanod. Dinala nila ang katawan ni Dario sa simbahan, kung saan ito ay isa sa ilalim sa dasal bago inilibing sa bundok. Malayo sa mga bahay yun, sa gilid ng sapa, kung saan wala masyadong dinadaanan. Kinabukasan muling lumamig ang hangin sa baryo, pero wala nang tiktik, wala na ring nawawalang bata o alagang hayop. Si Dario kahit may pilay ay bumalik sa panggagamot. Si Casimyon ay nagpapahinga na lang sa bahay. Si Mang Teban naman araw-araw ay nag-aalaga ng halamang gamot at nagtuturo sa mga batang nais matuto ng tunay na layunin ng isang albularyo. At sa bawat dapit hapon binubuksan ni Mang Teban ang isang lumang kwaderno puno ng orasyon, alamat at kwento ng mga nilalang na katulad ng gabunan. At bago niya isara ito, lagi niyang binabanggit ang isang salita. Mang Teban, magbantay ka. Lumipas ang mga buwan, tila naghilom na ang sugat sa baryo. Sa kabila ng mga takot na dinadaanan ng mga tao at pamilya, ang gabi ay hindi na kinatatakutan. Muling nagkaroon ng mga ilaw sa mga bintana, mga tanawan, sa harap ng bahay, at tunog ng kuliglig sa palayan na walang kasamang pangamba. Si Dario, bagamat may sariling pilay at iniinda, ay hindi binitaw ang tungkulin. Patuloy siyang gumagamot ng may sakit gamit ang mga halamang pinagyaman ng kaalaman at karanasan. Si Casimyon, matapos ang ilang buwang pagpapahinga, ay nagsimulang magturo sa ilang kabataan sa baryo. Hindi lang tungkol sa panggagamot kundi pati na rin sa kahalagahan ng pananampalataya, malasakit at kabutihan. At si Mang Teban, tahimik na lamang na nagbabantay sa kanyang bakuran. Minsan ay naglalakad sa gabi, dala ang kanyang lampara at ang maliit na kwaderno ng orasyon. Hindi siya nagturo ng panibagong albularyo, hindi dahil wala nang nais matuto, kundi dahil sa natutunan niya sa karanasan kay Elmer. Isang gabi habang pinapatay niya ang apoy sa harap ng kanyang bahay, tumingala si Mang Teban sa langit. Kabilugan ng buwan, malinaw, walang ulan at tahimik. Tumindig siya sa kamahina ngunit buo ang loob na binigkas ang mga kataganga. Hindi lahat ng may lahi ng halimaw ay halimaw. Hindi lahat ng may lahi ng liwanag ay banal. Ang puso pa rin ang tunay na tagapili ng landas. Pagkatapos noon isinara niya ang pinto ng bahay at doon sa katahimikan ng gabi, nagtapos ang kwento ng isang gabunan na naging tirador at ng 3 albularyong pinilit ipaglaban ang tama sa gitna ng karimlan.